Good morning mga idol, we are here at Barangay Amandayhan dito po sa Basay, kung saan dito po ay sinasaayos yung pantalan na mag-ooperate at magkokonekta po sa Tacloban, na kung saan dito dadaong yung mga barges papunta po ng Tacloban. At ito rin yung pinakamalapit na access kung saan tayo makakatawid, pinakamalapit at pinakamurang pamasahe para makatawid ng Leyte. Papansin natin dito ngayon, yung mga crane tapos yung mga backhoe ay nandito na po sa gilid na ito, sa side na ito, kasi tinabi po nila kasi nakafocus po sila ngayon sa flooring. Nakapaglatag na po kasi sila ng pinaka-riprap doon sa gilid, nakapaglagay na po sila ng mga set pile, tapos binuhusan na po nila yung set pile. So ngayon naman, pina-priority nila yung flooring. Kung mapapansin nyo po yung kanilang flooring ay 2 level po yan ng steel bar. So may nag-comment nga po sa ating isang video, ang sabi manipis daw po yung steel bar na gamit at unti lang. So kung mapapansin nyo, hindi po yan unti, 2 layer po yan ng mga steel bar yung nakalagay. Ayan, so dinoble talaga nila yan para sa mga bibigat na load na dadaan dito. Tingnan natin dito sa kabilang side naman yung riprap na nagawa na nila. Ano na po yung development. So ganyan kataas yung kakapal yung flooring. So sa side naman na ito mga idol, ayan, nailagay na po yung mga set pile. Tapos ilalagay po yung mga formayon sa likod. Ayan yung mga steel bar, parang ganito. Ayan, bubuhusan nila yan hanggang dito, hanggang doon. So dito sa side na to, tapos na po sila magbuhos. Napapansin natin hanggang dito na po yung buhos. Buhusan nila. So bukas tanggalin na yung forma na yan para malipat naman dito. Tambay dito mga artistahin. Okay, sing pa daw ak. So ito ay ko pagtagya kay bay mawaray na kuan generator. Ada kuan keren. So dito naman sa side nito mga idol, mapansin nyo natanggal na po yung forma dito. Biruin mo nung isang araw lang to, mga 2 days bago na natanggal kagad, tumigas kagad. Tapos dito may flooring na, hanggang dito okay na. So ang sabi, tatapusin nila ngayong araw na ito yung itong kalsada na itong doon sa bay forma, kasi sa bay 3 may plano na po itong paapakan. So ibig sabihin isang buong araw ito na bilad sa araw. Sana tumigas sa pizza 3 kasi papaapakan na daw to sa pizza 3. So may kakaibang sarap naman yung halo na ginawa nila dyan hinaluan ng magic sarap. So mula dito sa bahaging ito mga idol, kung mapapansin natin dito sa putol na part na ito, hanggang dun po yan sa kabilang side na. Yung sa kabilang side ay ganito din yung gagawin. Na kung mapapansin nyo dyan, dagat pa yan, pipilingan po yan ng lupa. So inuuna na lang dito nila sa side na ito kasi dito magpapasakay dito yung barge. Malalim, so nagtatanong kung malalim pala dyan, malalim yan. Hindi basta sasadsad yung barge dyan, malalim yan. So ang estimated nito mga idol na gamitin yung pantalan dito ay sa 3 to 5 Yun po yung estimated date nila na paapakan na po itong flooring na ito rito at magamit na po yung pantalan na ito. Kaya kung mapapansin ninyo ay madalas din po yung overtime nila para makahabol po sila sa deadline. So mamaya papakita natin na umabot na po sila sa gabi. Baka sabihin nyo po kasi na sa umaga lang yung mga video na ina-upload natin, hindi natin napapakita na nagtatrabaho sila sa gabi, kasi yung iba kasi marami nagsasabi na hanggang 5 lang po yung trabaho nila. So which is papatunayan natin yun mamaya, at papakita ko po sa inyo na talagang tatapusin nila yung buhos na yon hanggang mamayang gabi.
At dito po sa pantalan side na ito, kung matapos nila yung pagbubuhos dito, ay nakikita ko na maluwag na po yung port ng Amandayhan mga idol, no? Ayan, so may nagtanong din sa atin kung babakuran po yung gilid na doon, yung side na doon, pero ang sagot ko doon hindi pa natin alam kasi prioritize nila na matapos yung pantalan na maploringan, no? Kasi pag hindi ito na floringan at hindi naayos yung sahig, ay maputik po ito dito kung magkakataon. Ayun, kaya tatapusin nila hanggang doon sa side na yon, i-flooring nila yan at ayusin po yung riprap side dito sa gilid. Alright, so yun po yung target nila bago mabot po sa 3 or sa 5. Ayan mga idol, so sana tumigas na ito kasi ang sabi mabilis daw tumigas yung halo nila dito. Ayan, kung mapansin nyo, nasa gilid na po yung mga heavy equipment kasi prioritize nila ngayon yung flooring at saka yung riprap. Yon, may followers pala tayo dito maliit na kidos kasi napicturean po natin sila nung Santa Cruzan. Ayan, no, sabi niya sa atin, di ba kuya, ikaw yung sa Santa Cruzan, nakapalo ako sa iyo. Yon, maraming sa mga idol at inabot na po tayo dito sa dilim at ipapakita na natin na nag-overtime talaga sila. No, kung mapapansin nyo ay kumakain sila sa ngayon habang inaantay pa po nila yung pagdating po ng mixer. Ayan, no, kasi hinahalo pa po ito doon sa kanilang crushing area, no, sa tawag doon. Alright, so yun na, at nandito na po yung isang mixer na magpupuno sa kakulangan dito po sa part na ito para matapos na po yung ginagawa nilang pag-overtime dito. Time to time mga idol, hindi pala time to time, date to date. No, i-update ko po kayo hanggang sa matapos po yung ginagawang pag-construct dito, no, hanggang sa wiran na po ito, no. I-update ko po kayo kung ano yung nangyayari dito sa pantalan na ito, no. Tututukan natin to rito. Ayan, so sana wag kayong magsawang sumuporta, manood, kasi ito lang po yung magiging pinakamalapit na access natin para makatawid po tayo ng Leyte. Inuulit ko, pinakamalapit na pagtawid ng mga kaibigan nating tracker na sa Roro, pinakamalapit at saka pinakamurang access para makatawid po tayo ng Leyte, at yung mga taga Leyte naman para makatawid dito sa atin sa Samar. Alright, so abang-abang pa mga next update na gagawin natin dito. So sa ngayon nagbuhos sila, tinapos nila yan, at ang hindi ko lang dyan tinapos yung pag-finish nila kasi nagugutom na rin po ako, kaya mauwi na rin ako. So sabi ko mga idol, abang-abang lang tayo sa magiging update natin dito sa Amandayhan Port. Yan.